Hello guys! Good morning! Long time no see! Grabe ang absent natin. Hindi na naman normal. Pero ngayon, today, we're back! Na-miss nyo po kami. Na-miss din namin kayo. Yung mga bata, alam nyo kagabi, nagtatanong na sabi nila, Mama, hindi tayo magbabay sa vlog. Sabi ko na lang na, wala ko si Mama energy mag-vlog. Kasi alam nyo, almost 2 weeks na po itong, trabaho ko. Yung wala tayong pahinga, bog-bog talaga. Kaya pilitin ko man din pong makapag-vlog nung mga nakarang araw. Wala talagang chance, as in. Kaya pasensya na. Pero today, we're back! Ngayong araw po, alam nyo, December 15. Bukas, upload ka agad to. Ganito po ka-updated yung vlog natin. Today po ay Monday. May work tayo, pero kailangan makapag-vlog na tayo kasi may mga nagme-message na po sa akin sa Instagram na mag-ano na daw upload. Kaya itatry ko po yung best ko today. Mag-boil po tayo ng 5 itlog. Pang simula sa umaga. Mga bata nasa taas pa, kaya kailangan makaprepare din tayo ng nila baon bago magbaba. Ay! Tik pa tayong tumba. Lagyan muna natin ito dito. Ito na lang siguro mamaya yung ko, lunch. Yung olibolan. Alam niyo, ito po kagabi yung namin, dinner. Ito yung binili ni Marcel. Kahapon. Masarap po to siya. Nagkakaroon lang ng ganito sa Netherlands kapag mag-New Year na or mag-i-end na yung taon. Tsaka yung sa may sentrala po, yun po yung isa sa pinakamasarap na olibola na natikman ko. Kaya ito may tira pang dalawa. So ito na lang mamaya yung lunch sa work. Kaya mag-work po ako today sa office. Ang mangyayari nga dapat, whole day na naman. Pero si Steph last week nagsabi sa akin na may lunch daw kami. Parang pinaka-Christmas party na rin naming dalawa. Kaya dalawa man lang po kami sa office. So sabi niya, lang ako today, mag-half day. Kaya nung mga nakarang araw, alam nyo, linggo, bugbugan ng trabaho ko dun sa tayo sa office. Kasi nga kadami pong mga orders na late kasi yung planners dating. Kaya yung din, kumbaga yung timeline din sa mga orders na dapat on time ma-send, na late din. Kaya nag-OT po tayo ng mga nakarang linggo. Kailangan din kadami ding mga bayarin dyan sa Pilipinas. Laban self. Pero ganyan talagang buhay, weather lang. Update din pala sa ating buhok, guys. Kita nyo yan kung gaano kagaling ni Inday maggupit. I love it. Alam nyo nung mga nakarang araw, before yun siya umalis o magpunta sa Pilipinas, kaya nasa Pilipinas na po ngayon sila Inday, nag-message yun sa akin, kaya parang nag-doubt good siya sa sarili niya, sa ginawa niya sa buhok ko. Sabi pa niya, Day, seconds lang, Day, doon kita gupitan sa work mo. Sabi ko, Day, wag na nga, Day, okay na tong buhok ko, Day, masaya na ako. Kaya parang good siya. Basta nag-isip siya na parang baka hindi ko magustuhan o hindi pantay ang buhok ko. Kung hindi man to pantay, Day, wag kang mag-alala, kay matubo man to. Pero kaya gusto ko doon, nagkaroon ng siya style. Tsaka syempre, plinansya ko din po, kaya ganito po yung itsura natin. Pero kung wala, kakaiba ko yung natin. Buhok, kaya kailangan planchado. Alam niyo, inisip ko nga ako, mag-reband ako sa sarili ko Mag-comment na kayo sa baba kung yung magandang gamitin. May mga nakita na po ako sa TikTok, yung mga ginagamit pang reband, yung parang Kira band ata yun. Kaso, iniisip ko, paano ko gagawin yun? Pero may instruction man siguro yun, no? Tingnan lang natin. Kasi Inday, willing din siyang i-reband ako Pero nasa Pilipinas man siya, baka nga doon ay manirahan. Paganda kayo ng book natin, guys. I love it. Tingnan yung ginawa niya. Nilagyan niya dito ng style. Tapos dito, new look. Magbabagong taon, may new look si Waray in Holland. I mean yan, short hair tayo. Mas bet ko kasi na mas bet ko po na short hair ako. Kahit pag mahaba yung buhok ko, minsan alam nyo,
tamarin akong kala ko ano naman itong itlog. Tamarin ako maligo o mag-blower ng buhok ko. Kay mahaba nga, tapos alam nyo, madami din po akong mga buhok na nagsisitanggalan kapag medyo mahaba yung buhok ko. Kay yung buhok ko nga din po sobrang kapal. Yan yung sa akin ni Matthew nakuha. Si Mila, alam nyo, yung buhok ni Mila, manipis lang po yan. Sayang nga kay kababae pa naman. Maganda sana makapal din yung buhok niya, pero kay wala. Ang nagmana po sa buhok ko si Matthew. Si Mila naman, ang namana niya kay Marcel yun, yung nipis ng buhok ng papa niya. This week, last week po nila sa school, tapos may 2 weeks vacation na yan sila. Kaya sa mga darating na araw din po, abangan nyo. Kaya di ba ang sabi ko sa inyo, sa anniversary namin ni Marcel, every year, lagi po talaga kaming may ginagawa. Or mostly, nung mga nakarang taon, si Marcel may pa-surprise yan sa akin na mga trip. Pero this time nga, nagsabi na siya sa akin, nung binook na niya yung pupuntahan natin. Kaya abangan nyo po yung pa-anniversary trip namin this year. Kasama ulit namin yung mga bata. Kay si Binan po, alam nyo, hindi pa rin okay. Dinala na naman po siya sa ospital nung mga nakarang araw. Kasi nga, di ba, nung mga nakarang vlogs natin, sabi ko sa inyo, may may infection sa lungs. Alam niyo ang nangyari, pinagstay siya sa ospital isang gabi, kaya para ma-check nga po lahat ng mga nararamdaman niya. Wala good makita ang mga doktor, guys. Chinek siya sa lung embolism or parang isang or dalawang doktor yung nag-check sa kanya, may cardiologist. Tapos, pa ba yung isa? Parang sa expert about sa intestine. Sa cardiologist kasi alam nyo, ang nangyayari kasi kay Binan, sumasakit po yung sa may heart niya. Maghinga siya, tapos hingal siya. So, chinek yun, wala daw makitang problema. So, ang iniisip namin, saan ang gagaling yun? Bakit nararamdaman niya yung mga ganong-ganong sakit? Kaya din ba guys, makatakot. Pero kayon, pinauwi din si Binan, tapos may nirecommend lang sa kanyang gamot. Yun? Parang aspirin ata. Yung parang mas mataas na dosage kaysa sa paracetamol. Basta about sa mga ganon. Nirestan si Binan ng gamot na yun. Tapos, ang nangyari, nag-less na po yung nararamdaman niyang sakit sa katawan niya. Nagre-recover na siya ngayon sa bahay nila. Lang ba? Bakit walang makita? Kumbaga nagtatago siguro yung sakit na yun. Kaya buti na lang din po si Matthew at Camila, isasama ulit namin this year sa namin Marcel anniversary trip. Tsaka nasa edad na rin kasi sila na nila ba yung memories, mare-remember, mare-realize nila na yung mga ganyang occasion is sinicelebrate naming dalawa. Ng papa at saka mama nila. Kaya I'm excited din po sa mga dating na araw. Nag-ask din ako ng free sa trabaho Kasi mag-alis kami Saturday ata. Ang mangyayari, alam nyo, mamaya din sabi niya din ako kay Stephanie. Wrong timing pagod. Kay yun nga, kabisi po sa trabaho. Tapos next week, yung Monday, hihingin ko yun na free. Instead na, magtrabaho ko sa araw na yan, ang gagawin ko, mag-change off ako. I-change off ko na lang yung, Monday. So Tuesday dapat, ko niyan free. Yun na lang yung araw na magtrabaho ako. Wrong timing nga lang kasi may mga bago po kaming projects o may bago siyang projects na ilo-launch o ni-launch na nga ata niya na kailangan maturuan niya ako. So next week dapat yung start, kaya fingers crossed guys. Sana tuyangan. Napawaray. Sana payagan tayo. Grabe na naman ngayon ko-like ni Mati at Camila magbabaoy. 7:53 na. Dapat mga 7:40. Nasa baba na yan sila. Pero kay wala pa dito. Nasarapan siguro sa tulog. Si Mila kasi alam nyo, medyo tagal-tagal naman sa pag-base niya kay feeling ko hindi niya nagustuhan yung binigay kong pantalon. Sa 2026 nga guys, alam nyo, may New Year's resolution na ako. About sa mga anak ko. Kay Mila, inisip ko, i-accept ko na lang siguro kung ano yung mga gusto niya sa buhay. Kumbaga, kung doon siya masaya, gora. So, yun yung isa sa New Year's resolution na pinag-iisipan ko po. Pinag-iisipan pa lang naman. Pero feeling ko, yun yung gagawin ko nga. Kasi kapangit din, no? Kung pilitin ko yung anak ko sa mga bagay na hindi rin siya masaya.
Kaya kailangan maging supportive tayo, mother. Or bilang isang magulang din. Para hindi siya mawala ng confidence sa sarili niya. May bumaba na dito. Siya na kay Cla? Okay. Lapit na matapos. Nee, waarom? Ja, maar hij heeft het paar dagen. Het is alleen deze week. Si Matthew nagsabi na naman na masamay pakiramdam. Alam niyo itong si Kuya. Magsabi-sabi niya siya. Parang ako lang, bata pa ako. Magsabi ako kay nanay na masamay pakiramdam ko para hindi pumasok sa school. Pero wala po siyang lagnat ulit. Hindi lang, parang medyo lalagnatin. Kaya nung nakarang araw, may sipon siya. Long time no si Kuya. Ayan na sila, oh. Hinahanap ko sila, di ba, nung mga nakarang araw tsaka kagabi. Ayan ang ating mga guys. Marinig nyo yan, guys. May sipon po si Kuya. Hello. Spray. Aham. Puro mga sakit po dito sa bahay. Young dog spray. Ang una nagkasakit dito si Marcel, mga ilang, siguro isang linggo. Nung nilagnat siya, tapos grabe yung sara ng niya, ilong. Sipon talaga. Tapos ngayon, yung mga bata naman, buti na nga lang, last week na nila sa school, this week, Kuya. And then, vacation. Hindi pa nila alam. Don't tell them. They don't know yet. Okay? It's a surprise. Gusto mo yun? Sinabi ni Matthew kung saan kayo punta. Pero kaya syempre kinat natin yun para hindi nyo muna alam. Magustuhan nyo yun doon, guys. Dat moet je uitzitten. Yeah. Tanggalin ko na sabi ni Matthew. Cut ko daw. Say goodbye to para pagdating natin doon, surprise! We're here! Do you need to see Cora? Nay. Sabi ni Mas ngayon, hindi dapat sila magkaano sakit. Ze zeiden het laatste 2 olielollen. Sabi ka pa ito. At syempre, ang ating dalaga. Good morning, ikaw. Ora. Ang book nito, alam nyo, tingnan nyo, ang nangyari, Kaya ginupit po nila ni Matthew. En Mila. Talaga tong mga batang to. En Mila. Opo, dalawa kayo. Sabi ko nga, ginupit nila. Nila is taken near. Nit alin ain. Inakala ko pag feeling ko may sakit ako nung nakita ko may buhok sa may hallway namin. Sabi ko, Marcelo, yung buhok nagtatanggalan. Yan, kay buhok pala nilang dalawa. Pasaway. Pati yung buhok mo, di ba ginupit ng konti? Sino man nagupit ang buhok mo? Si Mila o ikaw? Allebei. Dalawa kayo. Huwag mo na ulitin yung kuya. Kaya pag yan, nasapal. Pangit yan lalo. Okay? Paura? Big boy na yan si kuya. 7 years old na yan, guys. 7 na. Nasaan na yung pera mo? Hindi pa po niya nagagastos yung pera na na-receive niya ng birthday niya. Tapos, Weer. oh yeah? Bakit? Toch? Ay, oo. May ka pa sa akin. 10 euros. May pa siya ngayon, para in total Nee, jij hebt gewoon 70 nog 40. plus. Kaya nung Nee, ik nagpunta heb po, ook een beetje. opo, meron ka din. Kaya nung nagpunta po kami sa isang toy store dito, yung binili po namin yung 2 gift na na-receive niya. Ang ginawa na lang namin ni Marcel, cash na lang. So, binalik talaga namin siya totally. Hindi kami naghanap ng iba pang laruan. Kasi nga, may paparating tayong trip. So, ang naisip namin ni Marcel, baka sa place na yon may gusto silang bilhin. So, yun na lang po yung gagawin nila. Kaya si Kuya, 72 euros. Si Mila, 40 euros. 40 to? Ay, hindi. Kasi may din siya sa akin. May 2 euros. So, Mila have 42 euros and 50 cents. 42 Kayong euro. from Ma'am Christine Saludares. 42. Opo, 42,50. May pera kayo, Kuya, pag mag-ano tayo. Maar ik heb meer. Opo. Sana all may pera. Samantala ako wala. Pumasok na yung mga bata sa school. Ready na din po tayo. Kaganda talaga ng gupit ni Inday, guys. Buti na lang talaga kay before siya mo ng Pilipinas na gupitan tayo. Day, kita mo yan, Day. Gandang-ganda ko dito, Day. Huwag kang mag-doubt sa sarili mo, Day. Kaya pag makabalik ka pa dito, magpariband ako sa'yo. Yan yung next natin gawin. Pero kaya ng oras na ba? 8:30. So, kailangan magpunta na tayo sa work. Kadami ko din po muna ngayon kailangan gawin. Diba? Nagmukha na tayong tao. Ito pala yung gamit kong lipstick, guys.
Bawal kasi ako sa may mga ano, I mean medyo matatapang. So ito siya parang ano lang to na siya, natural ba? Lip gloss nga lang ata to. Di ba? Ganyan lang tayo mag-lipstick. Katatapos ko lang din po palang kausapin si Mudra Bells. Namamas ko na siya, guys. Kaya manood lang kayo dyan para may pamasko ako sa nanay ko, siya kay tatay. Mag-jacket na tayo. So mag-work po muna ako. Hindi ko alam kung anong oras tayo makauwi, pero itatry ko po yung best ko na makapag-vlog tayo today, okay? Antay-atang na kayo dyan. 2,000 years later. Bahay na, guys! Sa kusina po tayo ulit. Anong oras na ba? It's 3:16 po ng hapon. Ka-out ko lang. Actually, gusto sana din ni Stephanie mabuti ako. Sabi ko, hindi na. Kaya magdaan sana ako sa paggawaan ng bisikleta. Kaya yung bisikleta ko po parang mag-give up na good siya. Gastos na naman, uy. Diyos ko. Kasakit sa ulo. Sunod-sunod ang gastos dito sa bahay. Tsura natin, oh. Nakapag-lunch na rin po kami ni Stephanie. Ano yan? We moeten gaan praten over Matthew, over zijn drinken. Matthew eet, omdat Matthew zijn beker is, omdat Matthew drinkt elke keer niet zoveel. Oh, yeah? Hindi, inubos ni Kuya. Maar voelen? Yung sa'yo, ininom... hindi mo uminom si Kuya. Yung sa'yo, inubos mo. Ja. Echt? Nasaan si Kuya? Sabihin mo sa kanila kung nasaan si Matthew. Hij is bij schatje. Andun daw guys si Kuya sa scratcha. Alam niyo guys, ang scratcha. Kung sa atin pa parang mga honey, sweetheart, mga ganun ba. Kay si Matthew po, mayroong nagkaka-crush sa kanya sa school. Ang tawag sa kanya, scratcha. So ngayon, pagdating ko sa bahay, sabi ni Mila, Mama, wala dito si Matthew. Sabi ko, nasaan? Andun sa scratcha niya. Nandun doon nakipaglaro si Kuya sa batang may crush sa kanya. Talaga to si May. Yes po, guys. May nagkaka-crush din po kay Matthew sa school. Di ba, Mila? Anong pangalan ng may crush kay Kuya? Chelsea. Si Chelsea. Ano yun? Namiss mo si Mama? Dito siya sa likod ko. Tingnan niyo. Mag-hug-hug. Namiss mo si Mama? Because I miss you too. Anong ginawa mo kanina sa school? Kan je met me gaan fietsen? Naksira ang bike ni Mama. Hindi tayo makapag-bike. Gusto niya sana ng bisikleta. Kaso kayong bike ko po nga nasira. I mean, na bisikleta ko pa siya pauwi. Pero kung bukas yung paggawa ng bike, iniwan ko sana. Feeling ko nga mga kailangan kong bayaran doon. Alam niyo kung magkano? Mga 200 euros siguro. Kano yan sa atin? Mga 10k plus na. Electric bike kasi yung bike ko eh. Tsaka ano na yun? Magsi 6 years na ata. Kay corona time ko yun binili po. Men denken jij te gaan lopen? Nee, dat kan niet. Kasi mabilis kang magbike. Wat zei je? Baka magtakbo-takbo si Mama. Pag maglakad lang ako, tapos ikaw bisikleta ka. Maar ik ga langzaam. Umutan na. Oh. Mahal kasi dito pag guys, electric bike. Alam niyo yung kabili ko sa bike ko na yan? 2,000 something ata yan. 2,200 euros. Pero kay worth it na din, God. Kay na siya eh. Magfa 5 years or 6 years na sa akin. Pero kaya yun. Kailangan kong pa-maintenance. So, pera na naman to. Sumakit good yung ulo kanina. O, tingnan nyo yung tunog ng bisikleta ko. Kaya na-record ko po kayo para mapakita ko nga sa paayusan. Tingnan nyo guys, oh. Diba? Kaingay. Tapos yung takbo ng ng bike ko kanina, hindi na po masyado din mabilis. Electric bike yun, ha? Pag electric bike kasi, narinig mo ko pa itong tunog ng bisikleta ni Mama, oh. Nakita ko sa kanya, kay marites din tong batang to, eh. Lagay tayo ng labahan, guys. Alas 3 pa man lang. Medyo na sa labas, madilim. Pero kaya ang labahan ko, hindi naman po normal. Kaya kailangan makasalang ako ngayon. Isang salang lang to. Madamit ni Mila. Kadami. Diyos ko, Lord. Tsaka pantalon din ni Matthew. Mga labahan na. Wala kasi talaga akong oras ng mga nakarang araw, Gudoy. Kahit nakahapon Sunday, trabaho gud ako. 1:00 hanggang 5:00. Pero kayong Monday po next week, alam nyo, approve na. Pumayag si Steph na free ako nung araw na yan. Mama, Pa, weet je hoe wij ziekenkamer
Heel erg donker. Ano to dito? Ba't madumi? Ew! May toothpaste. Eeuw, dat heb ik niet gedaan. May naglaro na naman dito. Si Matthew na naman to. Mga ganitong action. Talaga to si Kuya. Pasaway. Omdat ik doe hem altijd daar. Kumusta ka na sa school? Sino kalaro mo? Jana. Again? Elke keer. Bakit si Leana lagi? Omdat ik vliegen en de voeding niet jij. Oh, kayo lang daw yung best friend niya. Si Yara din, nakalaro mo? Want die speelt met een Amaria. Grabe naman tong pantalon na to, oy! Ano nang nangyari dito, guys? Diyos ko, Lord. Eeuw. Hinudhon siguro ni Matthew sa lupa. Ay, grabe, oh. Hindi normal talaga to si Matthew, guys. Tingnan nyo naman. Siguro, nag-slide. Ay, na lang talaga. Tayong magawa kay bata. Pero kay masayang lang ako, uy. Kay yung mga damit po ni Mila tsaka Matthew, mostly, doon ko yun, order nyo namin ni Matthew, binibili sa sa store. Kahapon nga, alam nyo, binilhan ko po ng bagong jacket si Matthew. Kaya di ba yung jacket niya na naiwan namin sa sinihan ng mga nakaraang linggo, nasira. So, dinala ko yung kapon sa store. Kaya pag bumili ko po kayo doon ng damit, kapag nasira, pwede nyong ipatahi ulit. Tapos walang bayad yun. Kaya bumili din po ako ng jacket na bago kahapon. Kaya di ba alis nga kami sa darating na linggo o darating na Sabado. Tapos yung pag-ayos ng jacket ni Matthew, mga 1 linggo daw yun doon sa patahian, sabi ng boss ko. So, kailangan ko bumili ng bago. Diyos ko, kamahal-mahal ng jacket niya. Gano'n, binayaran kahapon, 108 euros ata. Hindi ko na inantay na 50% off. Kaya gustong-gusto ko nga yung jacket na yun kay Kuya. Baka kasi pag inantay ko din, maubos ka agad ba? Ma-sold out. Kaya yun na yung last na size. Kaya sumakit yung ulo ko ngayong araw, guys. Kaysa gastos. Kaya di ba kahapon, nagbili man ako jacket ni Kuya, 100 plus. Iyay, kaya ngayong araw naman, yung bisikleta, ang nag-give up. Kaya sumakit ko yung ulo ko. Wala na akong pera. Magko-call a friend ako Yan na lang siguro gawin ko, call a friend! Diyos ko, wala pa man din dito si Inday. Tapos kalahin ni Day Presyo. Ay na lang. Enjoy ka dyan, Day, sa Pinas, Day! Miss ko na kayo. Sana all na lang, nasa Pilipinas na. Balik natin dito, guys. Kay, bukas ulit to kapag may oras. Pero kay feeling ko lang oras bukas kasi alam niyo tomorrow Tuesday, di ba? Dapat off ko. Kaya dalawa lang po yung off ko sa, 1 linggo. Tuesday and Sunday. Pero kay tomorrow Tuesday, mag-work na naman ako sa office. Kaya kailangan, whole day ako bukas doon. Tapos, ang magiging free ko lang ngayong linggo, Sunday lang. Last week, alam nyo, buong linggo, nagtrabaho ako, wala akong day off. Makapagod din, pero sa tawag ng pangailangan, alipin ng salapi, kailangan mga buhay, Diyos ko Lord. Laban na lang talaga, self. Hirap maging ganito ba? Ay, sumakit yung ulo ko sa bisikleta ko nga. Yan pa man din yung lagi kong ginagamit magpasok sa work. Kaya okay lang nga sa akin na hindi ako magkuha ng license or driver's license. Kasi nga masaya na ako sa bisikleta ko, guys. Pero kayo, yung kanina na mga pangyayari, papasok ko sa office, bigla na lang Pero kayo, matagal na rin si Vian ang lalaki siya. Sabi sa akin na, pa-maintenance mo na yung bike mo, kay paras po kami ng bisikleta. Same brand, same model. Pero yung sa length lang sa upuan, yung medyo bababa sa akin, kamalit man ako. So sabi ni Benan, ipa-maintenance ko raw yan kay siya, nagpa-maintenance. Alam niyo, yung bisikleta niya, napalitan niya na yan ng gulong. Yung bisikleta ko, never ko pa yan pinalitan ng gulong. Siya parang nakadalawang beses na ata, kaya every year po niya yan pinapa-maintenance. Ngayon ako, kaya hindi ko man pinamaintenance, mas napamahal tayo. 200 euros, guys, Diyos ko Lord. Yun lang po yung estimate ko, ha. Pwede din niyang mas less pa or mas mataas pa, depende bukas. Pagkatid ko sa sa bisikleta ko doon, kay agahan ko na lang mag-alis sa bahay. Tapos yung bike ko niyan, iiwan ko doon sa paayusan, tapos bibigyan nila ako ng
Kung temporary na bike para magamit ko papasok sa work. Po. Okay. Andito na ang ating scotch. Ano yan? Oh, yeah. Yeah. Andito na po ang aming scotch. Hij is niet schatje. Hij is met you. Kumusta ka kanina sa kalaro mo? Anong tawag sa'yo ni Chelsea? Gewoon met you. Ah, okay. Niet meer schatje? So, anong ulam natin ngayon? Yummy! Yummies! Sabaw! Ang kanyang favorite pong sinigang. Niluto ko ngayong gabi. Kasi si Mila kumakain na din. Kadarating nga lang tong batang to. Alam nyo ba? In-invite din po siya doon na mag-dinner sa klase niya. Yung kalaro niya kanina na may crush nga sa kanya. Nag-message yung magulang kay Marcel. Kung pwede daw si Matthew doon na lang mag-dinner. Sabi namin hindi pwede dito sa bahay. No. Kaya nagawa si mama ng sabaw. Pero gusto mo din doon ko magkain. Naya? Laro-laro lang muna guys. Hindi namin sila payagan pag mag-dinner din. Alam nyo sila, Matthew tsaka Mila, hindi din po namin to sila basta-basta din pinapayagan na laro kung kaninong bata lang doon. Pag alam namin, nakilala na namin yung parents, yung magulang, ayan, payagan namin sila. Mabait din kasi yung magulang ng batang yun eh. Feeling ko buto yung mga magulang doon kay Matthew guys. Alam kasi nila na may crush yun kay Matthew. Minsan nga alam nyo, halimbawa Sunday, mag-message din yung magulang ng batang yun kay Marcel. Magsabi kung pwede si Matthew makipaglaro sa bahay nila. Pag Sunday, di namin yan sila pinapayagan kasi nga family day namin yan. Kahit wala kaming gawin, kailangan magkakasama po kami 4. Pero kay matawa lang ako ba? Inisip ko tuloy kanina, parang gustong-gusto pa ng magulang si kuya ah. Kumbaga, boto. Kaswerte lang niya kay kuya, oy, kapungin ng aking kuya ko, eh. Pilyo nga lang. Madalas na kami ngayon mag-away ni Matthew, guys. Kaya nasa edad na nga siya ngayon na parang minsan mga tuwiran na. Pero alam niyo, hindi po ako papatalo sa kanya. Away talaga kami. Kailangan alam niya din yung niya, boundaries. Yung mga hangganan lang ng niya, kapilyuhan. Diba? Kadami nating nilagay na ulam. Papa, maar eet smakelijk met je. Eet smakelijk met je. Masarap ang sinigang ko, ya? Enjoy! Oh, grabe ang gulay natin, guys. Voor wie is die grote? Masama namin kayo sa dinner. Kailangan matapos natin yung vlog ngayon. Alam mo, totoo lang. Yan din talaga yung isa sa dahilan kung bakit hindi na ako kanina nag-extend din masyado sa trabaho. Kaya inisip ko may vlog ako today. Pag mag-out na naman ako alas 5, wala na tayong oras mag-vlog-vlog. Tapos nasimulan natin kanina. So gusto kong tapusin. Tsaka bukas mag-work man ako whole day. Bukas ko lang tapusin mga kailangan pang tapusin sa trabaho. Kasarap ka asim. Kuya, masarap, di ba? Kuya, kain na yung gulay, oh. Ay, linis time na naman sa kusina, everybody. So, kuya, yung dalawa, naglilinis din dito sa nila, mga kalat. Kaya before po namin yan sila, iPad, after ng dinner, kailangan malinis muna yung living room, walang mga kalat nila. Kaya pag meron, alam nyo, hindi man sila namin bigyan ng iPad. Sa ganung paraan, natututo din sila maglinis-linis dito sa bahay. Jij voor de rommel? Tingin. Nagsermon na naman si Amo. Ngayon pa lang, alam nyo, inaantok na ako. Kapag yung araw, nabuang. Kanina din kasing umaga, alam nyo, paano ko din nagising mga alas 4 siguro ng umaga. Kaya medyo siguro mamaya, din tayo matulog, maaga din. Tapos bukas ng maaga, bukas ng umaga, maaga din tayo magising. Hindi ko lang, parang ako ngayon lasing. O baka nasobrahan lang tayo sa din sinigang. Pero kuya, ano ba itong nararamdaman ko? Kasawa
So guys, i-end na po namin yung vlog pero may isa-shoutout po muna tayo. Please like. Shoutout po. Sige, kuya. Please like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching, everyone. Ingat po, bye-bye. Perfecto. Very good. Please like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching, everyone. Ingat po, bye-bye. Perfecto. Okay ka naman, Mila. Please Play, like Mila. and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching, everyone. Very good. Please like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching. Dati snit ko, Please Mila. like and subscribe. Bye-bye. Clar. Your birth's Clar. Okay. So, yung shoutout ko po is si Ma'am Lyra Ann Ibardaloza. So, Merry Christmas po, Ma'am. Kapatid niya siguro tong nag-message. So, thank you for watching. Bye-bye po. Ingat.